Welcome to Donmar TV News Channel. Ngayon ang Embahada ng Pilipinas sa Australia na magbibigay ang nasabing bansa ng mahigit sa 35.9 million Australian dollars or katumbas na 1.3 billion pesos na tulong pinansyal bilang suporta sa COVID-19 vaccine rollout ng Pilipinas. Sinabi ito ni Australian Ambassador Stephen Robinson na ang pondo ay para sa health advice for vaccine rollout at suporta sa logistics sa susunod na 2 taon. Ang nasabing tulong pinansyal ng Australia ay binahagi or bahagi ito ng Canberra's 523 million Australian dollar Regional Vaccine Access Initiative na naglalayong matulungan ang COVID-19 vaccination program ng ilang mga bansa sa Pacific and Southeast Asia. Mababatid ng naturang bansa ang isa sa contributor sa COVAX facility na matatandaang nagatid ng mahigit 400,000 doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccine dito sa bansa. Natanong siya tungkol sa pangunguna ng anak ni President Rodrigo Duterte na si Davao City Mayor Sara Duterte at Senador Manny Pacquiao sa ilang survey. Sabi ni Robredo, kailangan daw pag-aralan ang pulso ng ating mga kababayan sa kung anong klase ng pamumuno ang gusto nila para sa bansa. Ilinaw ni Vice President Leni Robredo na wala siyang balak tumakbo sa pagkapangulo sa 2022 national elections. Sa isang panayam sinabi ng Vice Presidente na sa ngayon anya, wala ito sa kanyang plano, ngunit patuloy na magiging bukas sa kahit anong posisyon na sa Malacanang. Pinunto pa ng Vice Presidente na napakahalaga ng magaganap na eleksyon sa darating na 2022 at mahalaga rin pumili ang mga Pinoy ng bagong tamang leader na mamumuno sa bansa. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, kinakailangan ng bagong leader na palakasin pa ang democratic institution sa bansa at may kakayahang ibalik ang tunay at dating karakter ng Pilipinas. Dapat rin anyang may kapasidad dito na harapin ng mga problemang dadatnan, lalo na't naharap ang bansa sa napakataas na national debt. So nakikita na tunay na kulay mo. Kawawa ho ang ating kasundaluhan, ang ating kapulisan. Sa inyo, Yorme, kapag kayo ang naupo bilang Pangulo o ikalawang Pangulo o kaya Senador ng ating bansa, bilib na sana ako sa iyo, Yorme. Kaya lang, ang nangyari, puro pasaring. Hindi mo kayang panindigan. Takot ka rin kay Mayor Inday Sari. Di ba? Noon, nung nanalo kang mayor, binabanggit mo, iniidolo mo si Duterte. Pero ano yung pasaring mo na yan? O ngayon, ngayong araw lang, hindi. Ano ang araw na ba ngayon? March 5. March 4, kagabi, dumating ang bagong bakuna. Bukod pa ito sa binigay ng China na libre. At unang nakinabang sa binigay ng China, unang nakinabang ang Manila. Yung distrito mo. Yung lalawigan mo, Yorme. Di ba? Akala ko ba bumabaha ng tarpaulin? Ngayon, kung kontra ka dito sa issue ng tarpaulin, pwede mo naman siyang ipagbawal nang wala kang pinapasaringan. Kasi ang dating ng pagpapasaring mo ay pag-iintriga. Di ba? Para may mapag-usapan lang. Sayang, Yorme. Sayang talaga. Ako hanga sa mga pagbabago na nangyari dyan sa Manila. Pero take note, hindi yan naisip, hindi yan ay galing sa isip mo. Ang paglilinis, oo, trabaho mo yan. Pero yung tulad ng paglilinis ng Manila Bay, hindi yan parte ng isip mo. Kasi matagal kang namuno dyan sa Manila. Panahon ni Mayor Lim, panahon ni Erap Estrada, panahon ni Bulaklakin, ni Atienza. Ngayon, sa paraan ni Duterte, napalinis ang Manila Bay. Tapos eto ikaw, may pasaring ka na gano'n. Diba? Kondenahin mo yung mga makakaliwang grupo na binababoy ang Maynila. Yun ang dapat gawin mo. Diba? Huwag mo pag-initan yung tarpaulin dahil walang kinalaman si Sara dyan. Ngayon, Yorme, pahuli na ho. Tigilan nyo na yung pag-iintriga kasi kayo ay public servant. Tukuyin nyo kung sino yung gusto nyong patamaan. Yan ang tunay na lalaki. Yan ang
tunay na leader. Hindi yung pachismis ang dating, pachika ang dating. Hindi gano'n. Diyos ko, paintriga dating mo, babae lang katapat mo, si Mayor Inday Sara, hindi mo pa matukoy, pambira ka na. May paano kung lalaki na? Hindi na uso yung mga pabali-baliktad na salita. Diyos ko po, alaws na yan, tolls. Iba na ngayon. So, yun o, sa ating mga kababayan, yun lang ho, no? Kasi nakakapikon na ikaw ay magsasalita o magpaparatang sa isang tao tapos hindi mo naman kayang diretsuhin at hindi mo kayang panindigan. Diba? Tandaan ho natin, number 1 sa survey, si Mayor Inday Sara. Number 1 din siya sa survey sa pagiging senador. Number 1 din siya sa survey sa pagiging vice-presidente. Okay. So, yun ho. Etong si Yorme, ang hindi ko maintindihan, kung alam ba niya kung nasaang mundo siya. Mundo ba ng showbiz o mundo ng politika? Kasi nung nakaraang pasaring niya o patama niya o intriga, no? Parang intrigero kasi yung datingan sa akin na bumabaha daw ng vaccine instead of, bumabaha raw ng tarpaulin instead of vaccine. So yun yung patama niya, parang kutya niya sa administrasyong Duterte na hindi natin alam kung ano ba talaga, saan ka ba, no? Kasi marami ng balita na lumalabas ngayon na ganyan din ang ginawa mo sa mga nakaraang administrasyon dyan sa Maynila. Nung panahon na sa pugad ka ni Mayor Lim, sinabi, bumaklas ka rin sa kanya. No? Nung panahon naman ni Erap, ganun din ang ginawa mo, kinalaban mo rin siya. So, nakikita at hindi nalalayo na maaring gawin mo uli. No? Ngayon, ang nakakainis dito, Yorme, hindi mo kayang panindigan yung sinasabi mo. Itinuturo mo naman kay Eli Pamatong. Alam mo naman si Eli Pamatong Diyos ko po, desperado maging presidente ng ating bansa. No? Self-proclaimed president, Eli Pamatong. Ngayon, ikaw naman, Yorme, wala ka na sa showbiz. Sir, wala ka na sa showbiz. At yung issue ng tarpaulin, hindi naman yan galing sa pondo ng national government o sa sariling bulsa ni Mayor Inday Sara. Diyos ko po, ilang beses na siyang nagsabi at itinatanggi niya, nagagalit na nga sa mga panawagan na gusto siyang patakbuhin bilang presidente ng ating bansa, bilang hahalili, no, at ipagpapatuloy ang ginawa ni President Duterte. No? Nakita mo, hindi ito basta taong lang na nakita mo sa kalsada na nagrarally ng mga bayarang rallyista na yan. Ito yung mga taong nagmamay-ari ng mga malalaking printing press, nagmamay-ari ng mga sports car. So nakita natin yan na sila ngayong gantong panahon pa lang, napakaaga, ikinakampanya na. Sa totoo lang, napipikon na nga si Inday Sara, di ba? Nakukulitan na Pero ganun talaga dahil gusto nila ipagpatuloy yung pagbabago na yan. Ngayon, Yorme, abay, ang hindi ko lubos maisip, hindi mo kayang kondenahin. No? Pakisagot lang ho. Bakit hindi mo makondena ang mga makakaliwang grupo? Yun lang ho. No? Maraming kumalat na pictures at alam naman namin na isa ka sa mga opisyales na pumunta ng Netherlands para kausapin si Joma Sison. At kahit si Joma Sison may video na binanggit ang pangalan ng iyong amain na si Herman Moreno. So malinaw na may koneksyon ka. Kung sakasakaling ikaw ang mamuno ng ating bansa, kaawa-awa naman yung sundalo natin. Kaawa-awa ang kapulisan natin. Isusuga mo lang sila sa labanan na walang hustisya na makakamtan. Bakit ka mo? Ngayon nga lang
pagkondena sa makakaliwang grupo. Hindi mo kayang gawin. Di ba? Oh. So malinaw na pagtatraidor yan. Tulad ng mga paratang sa'yo. Hindi lang naman ayon sa kanila. Di umano. Di ba? Yung kanilang tansya o hinala na ginawa mo kay Mayor Lim at saka kay Erap, ayun, naglalabasan na ngayon.